Naniniwala si Senador Erwin Tulfo na dumaranas na ng suliraning pangkaisipan si Senador Alan Cayetano matapos mawala ng pwesto bilang Pamulo ng Senado. Pinahagi ni Tulfo ang pahayag sa panayam ng Facts First podcast nito lamang July 20, 2026. Ayon sa kanya, nagbago na rin ang pisikal na anyo ni Cayetano, kabilang ang hindi nito pag-aahit ng bigote. Dagdag pa ni Tulfo, patuloy siyang nananalangin para sa paggaling ng kapwa senador. Diferensya sa pag-iisip. I think he started this actuation nung mapapatalsik siya as Senate President. Nag-iba na ang takbo ng isip ni Senator Alan. Kaya nga, kahapon pinagdarasal ko na lang na sana bumalik pa sa katinuan. Tingnan mo, pati postura niya, hindi na nag-aahit, hindi mo na maintindihan. Parang akala mo, taong grasa na. Yung mga forma niya, hindi, pati mga pananalita niya, parang out of the blues, biglang nag-i-snap na lang ng ganun. So, intindihin nila siguro doon sa mga nakikinig sa programa mo ngayon, Christian. Let's just pray for Senator Alan Cayetano for his speedy recovery. Kasi I believe baka nagkaroon ng nervous breakdown nung matanggal siya 2 weeks lang. Very short-lived ang kanyang pagiging Senate President. Siguro pagdasal na lang natin. Ang komento ay kasunod sa naunang pag-atake ni Cayetano kay Tulfo sa isang podcast kung saan kinwestiyon niya ang ari-arian nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN ni Tulfo na tinatayang nasa 400 million. Git ni Cayetano, hindi ka panipaniwala na makapag-ipon ng ganong halaga ang isang dating mamamayan. Oy, di ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less yun yung narinig kong amount. Ang sabi daw is yung amount na yan, kinita niya nung nung media. Nagsalita si Jason na napakatagal niya sa media and he was on prime time. Wala pa siyang kilala ni isang media na ganun kalaki kinita. So, pwede na ba natin patawag ang BIR at tignan lahat ng tax ni Senator Erwin? Pwede na ba natin patawag ang AMLA at mga bangko? Nag-uulat para sa 3B News.